Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea, at syempre sa mga solid kamarkada tulad ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Angge. 26 years old at isang staff sa isang malaking warehouse ng isang malaking brand ng snacks and pastries. Popoy at Bea, napasulat ako sa inyo kasi una sa lahat, matagal ko ng pangarap na sumulat sa Dear MOR. Pangalawa, sakto kasing meron akong pinagdaanan, nito lang. Kaya eto, nilakasan ko na yung loob ko para i-share ang lahat ng saloobin ko. At feeling ko naman, hindi lang ako ang nag-iisang ganito. Feeling ko lang. Umpisahan natin nung unang salta ko sa kumpanya. Siyempre, nung una, mahiyain ako, pero dahil bibo kid talaga ako, nilabas ko rin ang tunay kong ugali. At hindi nagtagal ay mabilis na dumami ang mga kaibigan ko. As in parang ako yung life of the party na tinatawag pero office version. At bukod sa mga kaibigan, dumami rin ang mga admirers ko. Hindi naman ako super ganda pero iba talaga ang charisma kapag may standout personality ka. Meron mga lalaking nagpaparinig lang, pero meron ding tumutuloy sa panliligaw. Ang kaso, Popoy at Bea, ni isa sa kanila ay hindi ko magawang i-entertain. Kasi sa hindi ko mapaliwanag na kababalaghan, isang namumukod tanging lalaki ang medyo mailap sa akin. At yun ay si Miko. Popoy at Bea, ngayon pa lang sasabihin ko na ng buong tama at kapal ng mukha, patay na patay talaga ako sa lalaking nagngangalang Miko. Ang pogi niya. Ang pogi ng pangalan niya. Konti lang ang tinangkad niya sa akin pero toned na toned ang katawan niya. Hindi siya mayaman pero mas mukhang mayaman pa siya sa ibang mga mayayaman. Pero parang may konting lahi sila ng Middle Eastern kineso kaya medyo mabuhok si Miko. Meron siyang balbas at bigote na well-maintained naman. Mabait siya, gentleman, hardworking. Nasa kanya na lahat. Pwera na lang ako. Like, hindi pa niya ako nagagawang angkinin. Actually, hindi nga siya madalas lumingon sa area ko. Behind every habulin woman talaga, Popoy at Bea, is a man she cannot get. Hindi naman sa nagmamaganda ako, pero aanhin ko ang sinigang, mechado, baked mac o burger steak. Kung ang gusto ko ay adobo. Ito pala yung nawawalang OR na hinahanap mo last week. Ha? Age, lagay mo lang dyan. Tapos, sabi ni Madam Cherry, may bago daw tayong batch ng order. Inaantay lang daw yung email ni client. Okay. Ay, tapos ito turon. Gusto mo? Ilang gusto mo? 5 binili ko eh. Okay, noted. Uy, ano na? May intindihan ka ba sa mga sinabi ko? Ha? Sabi ko, ilan gusto mo turon, tapos noted. Ano ba tinitingnan mo, ha? Share mo naman, asan? Iday. Oh. Nakita mo na ba si Miko? Si Miko? Ata, parang nadaanan ko kanina. Ay, wait. Bakit parang wala siya sa pwesto nila? Kasama ata si boss. Nag-i-inspect ng kung ano sa baba. Iday, samahan mo naman ako. Saan? Sa table ni Miko. At bakit? Ilalagay ko lang to. Ano yan? Specialty kong crispy binagoongan. Para may ulam na siya mamaya. Dapat ako ulam niya pero sige ito na muna. Kaya naman pala may naaamoy akong kung ano dito sa area natin. Dahil pala dyan sa luto mo. Hoy, OA. Silyado naman maigi tong Tupperware ko, no? Di sige go, ilagay mo na dun sa table niya nang bumango na dito. Samahan mo ko. Kaya mo na yan. Nasa baba naman sila. Libre kita ng lunch.
Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na, ilagay na natin yan sa table ng crush mo. Yay! Tara! Be, kakainin mo ba yung ulam mo? Wala ka ng kanin, oh. Okay, kunin mo na. Yo, thank you. Iday, Mm. tama ba? Parang pagkain ng cafeteria yung kinakain ni Miko. Parang hindi ko nakikita yung Tupperware ko. Ay, we? Oo eh. Kahit mga kasama niya, cafeteria food din. Bakit gano'n? Nagkamali ba tayo ng table na nilapaghan? Pero may note ka naman na iniwan, 'di ba? For me ko pa nga yung nakasulat. Oo nga eh. Baka nakuha na ng iba. May ibang kumuha? Baka. May magnanakaw sa office natin, gano'n? Ewan. Hindi kaya binigay niya sa iba? Pwede rin. Eh bakit naman niya gagawin yun? Para sa kanya yun, tapos bibigay niya lang sa iba. Parang imposible. Hindi naman masama si Miko, no? I'm sure may iba siyang dahilan. Ah, alam ko na. Sinisave niya yun for dinner. Oo, tama, pang dinner niya yun. Save the best ulam for last, ganun. Tingin mo ganun nga talaga. Baka naman kasi tinapon niya. Akala ko ba hindi siya masama? Ida, yan ang gagawin ko. Ay, ewan ang gi. Ulam lang yan. Ba't di mo nalang tanungin? Gusto mo ako? Okay, teka lang. Ay, wag dyan, wag. Diyan ka lang. Umupo ka lang dyan. Ako nang magtatanong. Pero mamaya na, titignan ko muna sa table niya. Baka mamaya na, usog lang. O baka tama yung hinala ko na sinisave lang niya yun para mamayang gabi, di ba? Di ba, Iday? Iday? Hoy, umuo ka naman. Oo, gi. Bahala ka. Nasaan na kaya yun? Dito ko lang banda nila pag yun eh. Hindi ko naman maamoy. Wala na yun dito sa table niya. Baka nga binigay na niya sa iba. Angge? Miko? Hey, andyan ka pala. Table ko yan eh. Oo nga pala. Anong hinahanap mo? May kailangan ka ba? Hindi, wala. Bakit mo pinapakilaman yung mga gamit ko? Nagulo tuloy yung mga ballpen ko. Hindi ko naman pinapakialaman. May hinahanap lang ako. So may hinahanap ka nga. Kasi, Miko, nakita mo ba yung ulam na nilagay ko dito? Yung crispy? Binagoongan? Oo, tama. Yun nga yun. Sa akin galing yun. Sa akin, specialty ko yun. Niluto ko talaga yun para sa'yo eh. Alam ko naman sa'yo galing. Thank you. Nasa na? Parang hindi ko naman nakitang kinain mo kaninang lunch break. Hindi kasi iuwi ko na lang sana sa amin. Sabi ko na nga ba sinisave mo yun for dinner. Kala ko may kumuhang iba or binigay mo na sa iba eh. Ang totoo, iuwi ko na lang sana sa tatay ko. Ha? Kesa ibigay ko sa iba, sa tatay ko na lang. Favorite niya yun eh. Bakit? Bakit hindi ko yung kumain? Allergic kasi ako sa bagoong, Angge. As in, nangangati ako tsaka namamaga kapag kumakain ako ng bagoong or anything seafood na malansa. Ha? Pero na-appreciate ko naman yung ginawa mo. Ang dami-dami mo nang binibigay sa akin na pagkain at kung ano-ano eh. Although, hindi naman lahat nagagamit ko. Yung iba, wala akong choice kundi i-share sa iba. Kasi, Angge, sa ilang buwan nating magkakilala, sana inalam mo muna kung ano yung mga gusto ko. Yung mga pwede at mga bawal sa akin. Hindi yung bigay ka lang ng bigay ng gusto mo at hindi talaga yung gusto ng pinagbibigyan mo. Gets mo ba? Ha? Pasensya ka na, Miko. Hindi ko alam na allergic ka. Yun nga eh. Sorry. Huwag ka mag-alala. Hindi na kita bibigyan ng
Sorry, hindi ko alam kung anong sasabihin eh. Sige, balik na lang ako sa table ko. Sorry. Sorry ulit. Angge, teka. Ha? Sorry, pasensya na. Ang sama ata ng mga sinabi ko. Hindi. Tama ka naman eh. Tama ka naman. Ang gusto ko lang naman sabihin, alam ko naman kung bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo, pero parang mas okay yata kung imbis na bigyan mo ako ng kung ano-ano, kasapin mo na lang ako. Kausapin? Oo, makipagkwentuhan ka sa akin. As in, kilalanin natin yung isa't isa. Hindi lang yung kakausapin mo ako kapag may bibigay ka. Gets mo ba? Kasi ayokong istorbohin ka sa trabaho mo. Alam kong sobrang busy ng team nyo eh. Di wag office hours. Magkwentuhan tayo pagka-out natin. Pagka-out natin? Oo, gusto mo mamaya? Mamaya? Mamaya agad? May lahad ka ba? Oo, wala. Pero, sus, maliit na bagay. Pwedeng ipagpabukas. So, mamaya. Mamaya. Kape tayo, tapos hatid na lang kita sa inyo. Sige. Kape. Tas hatid. Balik na ako dun Okay, bye. Iday! Oh, ano? Nangyari sa'yo? Parang nakakita ng artista. Iday! Po, Diyos ko! Iday! Ano nga? Iday, pwedeng bukas na lang ako sasama sa'yo para dalawin mo yung tatay mo? Oh, ano yan? Shh! Iday, maawa ka. Minsan lang tumayari. Niyaya ako magkapinimi ko mama yung uwian. Pag hindi ko to kinagat, baka hindi na maulit. Iday, utang na loob. Pagbigyan mo na ako, please. Pangako, bukas dadalawin ko yung tatay mong na-stroke. Okay naman si Tito, di ba? Nagpapagaling naman na. Maaantay naman ako noon. Please, Iday, love life ko at future ng lahi namin nakasalalay dito. Please. Ang daming sinabi. Oo na. Yes! Thank you. I love you. Mwah! Manahimik ka nga. Para kang kinakatay na baboy. Ay, sorry. Popoy at Bea, nagkape nga kami ni Miko. And that was the start of our friendship. Siyempre nung una hiyang-hiya pa ako, yung parang ang sikap-sikap pa ng ate nyo, ganon. Pero eventually, naging komportable na rin akong magpakatotoo kay Miko. At talagang naipakita ko sa kanya ang tunay kong personalidad. Napatunayan ko sa kanya na I am gorgeous inside and out. At totoo yun, Popoy at Bea. Dahil paglipas lang ng ilang buwan, nag-bloom ang friendship namin into a full-blown relationship. At talagang maraming puso ang nawarak sa side ko at sa side niya. At alam niyo ba, Popoy at Bea, totoo pala talaga na nakaka-inspire magtrabaho kapag may jowa. Excited akong pumasok at galingan yung trabaho ko, lalo na at supportive si Miko. Parehas kaming hardworking at may plano sa buhay. Ramdam na ramdam ko talagang nasa isang healthy relationship ako. Although syempre hindi perfect, may mga LQ din kami, pero hindi siya toxic. Ang pinaka-importante, going strong kami pagkatapos ng mga challenges. At we always celebrate kapag may nalalagpasan kaming challenge. Bukod pa sa pagsi-celebrate ng monthsary and of course, anniversary. Actually, nung second anniversary nga namin, nag-ipon talaga kami ng pera at ng leave credits para makapagbakasyon grande sa Boracay. At masasabi kong, that was the best moment of my life. Hello, Ma? Angelita! Nasaan ka na? Akala ko ba ngayon ang uwi niyo ni Miko? Mag-aalas 10 na. Wala pa kayo. Oo, Ma. Manila na kami. Na-delay kasi ng 2 hours yung flight. Tapos paglabas namin ng airport, ang hirap ang kumuha ng taxi. Ang mamahal lahat. Diyos may. Bali, nag-commute na lang kami. Ito nga, pasakay na kami ng bus. Ano ba naman yan? Laka-laka ng ginastos niyo papunta ng Boracay tapos kayo pa kayo magtitipid. Yun nga, May. Medyo napasubo kami. Abay, dalian niyo. Uwi ka na. Si Mama, oo nga po. Pauwi na. Naku, Angelita. Pag nalaman kong buntis ka paglipas ng isang buwan, kakalbuin talaga kita. Oo, nagburakay lang. Buntis agad. Wala naman kaming ginawa. Kung ako
ah. Nakumalma ka nga. Eto na. Umuwi ka na. Binabaan ako? Babe! Babe, lika na! Ayun yung baso. Ay, okay. Grabe, ang traffic naman. Parang malapit na akong maihi eh. Merong timing lapag ng eroplano eh. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, napakaalanganin nung kinuha mong flight pabalik. Bakit hapon na? Alas 11 yung checkout natin sa hotel. Sabi mo kasi gusto mo sagarin yung Boracay dahil hindi mo alam kung kailan ka makakabalik ulit. Sana man lang gumawa ka ng sunod na plano, di ba? Like nag-book ka man lang ng pwede nating tambayan habang naghihintay ng flight natin. Mag-book? Mag-book ng ano? Sa pang-hotel? Okay ka lang ba? Gastos na naman yun eh. Kahit hindi sing presyo ng pinagstayan natin, kahit man lang yung tigi 1,000 para meron tayong napag-iwanan ng gamit. Hindi yung naglalakad tayo pero dala-dala natin tong maleta natin. Anggi, nandito na tayo sa Manila. Ano pa bang gusto mo? Siyempre wala na, tapos na eh. Sinasabi ko lang to para sa susunod, mas maayos na yung pagpaplano mo. Ikaw nagpresenta mag-ayos ng bakasyon na to, di ba? Oo na, sige na. Para matapos na. Anong para matapos na? Babe, tama na. Nasa bus tayo. Labo mo. Anggi, Oh. Ano na? Anggi, maghiwalay na tayo. Sus, hindi mo lang matanggap mali mo. Hindi to dahil doon. Ewan ko sa'yo, sug ka nga konti, iidlip ako. Niloko kita, Anggi. May nakasama ako ibang babae. Ha? Ano may nakasama kang ibang babae? Ano? Parang niloko mo. Tanda mo yung nagpaalam ako makikipag-inuman kina Boss Kevin tsaka doon sa tropa sa warehouse. Oh. Yun. Doon. May mga sinamang kaibigan yung iba. May isang babae doon. Katabi ko. Yun. Katabi? Katabi mo? Ano ngayon kung katabi mo? Paano mo ako niloko doon? Miko, pwedeng ayusin mo naman yung kwento mo. Hindi yung paisa-isa yung detalye tapos hahayaan mo na lang akong i-assume anong susunod na mangyayari. Buuhin mo na! Ayusin mo! Anggi, kalma ka lang. Kalma? Gusto mo akong kumalma? Baka gusto mong sipain kita dyan. Kakagaling lang natin sa anniversary trip natin, Miko. Sa anniversary trip natin. Tapos bigla mo akong hihirita ng ganyan? At dito pa talaga sa bus? Hindi ka man lang naghintay na makauwi tayo bago ka man trip ng ganyan? Anggi, makinig ka. Manahimik ka. Wala ako sa mood makipagbiruan sa'yo, ah. Lumipat ka nga ng upuan. Ano? Anggi... Huwag mo akong hawakan, nang gigigil ako sa'yo. Lumipat ka doon. Hindi ka lilipat? Ako lilipat, o baka gusto mong awayin kita dito. Hindi kita uurungan, lintik ka. Oo na. Dalian mo! Puwisit na to, kala mo nakakatuwa siya. Anggi! Anggi, mag-usap naman tayo. Pwede bang baganan mo maglakad? Ang bibigat ng mga dala ko, oh. Anggi! Pakiko! Anggi, tumigil ka muna sa paglalakad. Mag-usap muna tayo. Uy, malapit na yung bahay niyo. O ano ngayon kung malapit na bahay namin? Tatakot ka sa nanay ko? Anggi! Anggi! Ano ba? Anggi! O ano? Anggi! Naiintindihan mo naman yung sinabi ko kanina, di ba? May nagawa kong kasalanan. Niloko kita. Paano mo ba ako niloko, ha? Nakatabi mo sa inuman yung babae, o tapos nalasing kayo, tapos ano, nag-sex kayo? Ganun ba? Ganun ba yung nangyari? Oo. Saan kayo nag-sex? Ha? Tinatanong kita, saan kayo nag-sex? Sa bahay niya. Sa bahay ng babae? So hinatid mo. Ibig sabihin may wisyo ka pa talaga. Kasi nagawa mo pang ihatid di ba? O tapos, hinatid mo. Binuksan niya yung pinto. Anong sunod na nangyari? Naghalikan kami. Saan? Sa may pinto o nasa loob na kayo? Nasa may pintuan Okay. Anong sunod? Tapos pinapasok niya ako sa loob ng bahay. Naghubaran ba agad kayo sa sala pa lang? Hindi, umakit muna kami sa kwarto. Teka nga, bakit ba kailangan ko pang sabihin ko anong ginawa namin? Aba, syempre. Aamin-amin ka ng kalokohan mo tapos ngayon may follow-up question ako, ayaw mong tsumika. Siyempre. Tingin mo ba ganun kadaling umamin sa'yo na kasalanan?
Ilang linggo ko na kinikim-kim to, no? Yung pag-amin ng kasalanan, hirap na hirap ka. Pero yung lintik na pakikipag-sex mo sa iba, hindi ka nahirapan. Kaya nga ako nagsasabi na deserve kong iwan mo ko. Aba, bakit ka pala desisyon? Niloko mo na nga ako, pinangungunahan mo pa ako? Angge, Kung ipaliwanag mo muna kaya sa akin, bakit mo nagawa yun? Bakit, Miko? Maganda ba yung babae? Mas maganda sa akin? Ano, sexy? Malaking dede? Malaki yung puwet? Walang bilbel? Gaya ko? Ipaliwanag mo! hindi ko rin alam, Angge. Ay, hindi pwedeng hindi mo alam, Miko. Walang ganun. Kailangan may dahilan. Kailangan alam ko kung ako'y may problema o sadyang makatika lang nung oras na yun, kaya hinablot mo na lang yung pinakamalapit na parausan. Kaya alalahanin mo, magpaka-honest ka lang. Angge, ang hirap eh. Nung gabing yun, parang ang lakas-lakas talaga ng loob ko. Maganda yung babae, At umpisa pa lang, nagpapakita na siya ng motibo sa akin. Tapos ano? ewan ko ba? Basta naisip ko lang na baka okay lang na natikman ko siya. One time lang, subok lang. Hindi mo naman malalaman eh. Yun lang yung nasa isip ko that time. Siguro dahil sa alak o dahil doon sa atensyon binibigay ng babae. Ewan ko, Angge. Ang bobo ko lang talaga nung gabing yun. Ang bobo-bobo ko. I'm sorry, Angge. I'm really sorry talaga. Akin na yung maleta ko. Akin na. Ihatid na kita. Akin na nga. Ang lapit na ng bahay niyo. Akin na kasi, Miko. Halika na. Aray ko, Angge, dinami mo pati yung tenga ko. Masakit? Pasalamat ka nga, hindi ko sinipa yung pagkalalaki mo eh. Kanina ka pa wala ka nang ginawa kundi manguna. Pero sige, pagbibigyan kita. Break na tayo. Huwag mo na akong lalapitan kahit kailan at huwag ka rin magmamakaawang makipagbalikan dahil hindi ako martir na tatanggapin ka ulit pagkatapos ng ginawa mo. May pa one time ka pang nalalaman. O ayan na pala mo sa one time mo! Popoy at Bea, doon na nga natuldukan ang 2 taong pag-iibigan namin ni Miko. Nakapag-usap pa naman kami ng isa pang beses pero wala na talaga. Ilang beses nag-sorry si Miko at humingi pa nga ng second chance. Pati yung tropa ni Miko na nagsama dun sa higad na babae, sorry din ng sorry sa akin. Siyempre, hindi nila siniwalat yung identity ng babae. Nakita ko lang yung picture mula sa inuman. Pero ayaw nilang sabihin yung pangalan. Takot kasi sila na baka gumawa ako ng iskandalo. Pero kahit anong sorry nila, Popoy at Bea, wala. Sobrang galit na galit pa rin ako. Kaya eventually, hindi na rin nag-push pa si Miko. Na-realize niya siguro yung sobrang kahihiyan na ginawa niya. Malas lang kasi nasa iisang workplace lang kami. Kaya para hindi kami maging dog show sa harap ng mga katrabaho namin, tuluyan na lang kaming nag-break. Hindi na namin pinatagal ang bargaining kasi baka maapektuhan pa ang mga trabaho namin. Ang nakakatawa nito, Popoy at Bea, hindi namin sinasabi ang totoo kapag tinatanong kami ng mga tao kung bakit kami nag-break. Kasi si Miko nahihiya sa kalokohan niya. Ako naman, nahihiya kasi akala ko gandang-ganda sa akin yung jowa ko tapos biglang papatol pala sa iba. Pride na kung pride. Wag lang akong magmukhang pinagpalit, 'di ba? Pero eto ka na nga, Popoy at Bea. Sa mga unang linggo after the breakup, ang taas-taas talaga ng pride and confidence ko. Pero for some reason, nung humupa na ang galit ko, doon na ako medyo nakaramdam ng kakaibang feeling. Yung feeling na parang may kulang. Yung feeling na parang may namimiss. At yung feeling na parang willing magbigay ng second chance. Uy, Angge, bumangon ka na. Asyete na, maligo ka na. Angge, bangon na! Alam kong gising ka na. Huwag mo ako pinagloloko-loko ha. Bumangon ka dyan. Malilate ka na sa trabaho mo. Ano ba? Ma, parang ayokong pumasok. Pwede ba akong mag-sick leave? Sakit ka ba? Wala naman. Wala pala eh. Pues, manahimik ka. Ay, Ma, ayoko makita si Miko.
Eh di wag mong tingnan. As if naman ganun kadali, nakakasalubong ko yun sa office. Eh di tumingin ka sa kisame, sa sahig, sa kuko mo. Ano ba, Ilita? Tinatamad ka lang eh. No, Ma. This is different. I'm really feeling something. Ma... Huwag mo na ako papasukin. Alam mo, Angge, eto na lang isipin mo Yang hiwalayan nyo na yan ni Miko ay isang magandang oportunidad. Anong oportunidad? Sa totoo lang, mabuti na naghiwalay kayo kasi at least makakahanap ka pa ng iba. Yung mas mayaman, yung mas pogi. Pogi kaya ni Miko. Pogi nga, mabuhok naman. Ma! Ay, totoo naman. Masyado mabuhok. Okay lang sana kung parang madamo pero hindi. Magubat. Masyado masukal. Ang judgmental mo, Ma. Pero nung kami pa, parang ang bait-bait mo. Eh, kayo pa nung time na yun eh. Ngayon, di na. Kaya pwede ko na siyang i-bash. Kaya bumangon ka na. Magtatatlong buwan na kayong hiwalay, ngayon ka pa nag-inarte. Hoy, Angge, 25 ka pa lang. Marami pang lalaki dyan. Mag-inarte ka ng ganyan kapag 40 ka na at wala ka pa rin jowa. Sige na, bangon na. Maglufa ka sa pagligo mo. Baka sakaling pag natanggalan ka ng libag matauhan ka rin. Itay, psst, psst. Ano? Bumaba na ba si Miko? Ata, wala nang tao dun sa desk niya eh. Okay. Ano, tara na, lunch na tayo. Doon na lang tayo sa karinderya sa labas. Ayoko sa cafeteria. Bakit bumubulong ka? Wala, trip ko lang. Halika na. Alam mo, para kang tanga. Bakit kanina mo pa parang tinataguan si Miko, ha? Wala. May nangyari ba? Wala nga. Eh bakit nga ang abnoy mo ngayon? Nakatungo ka pa dyan. Umayos ka nga. O, ayan na. Teka, magsusuklay lang ako ng buhok tapos alis na tayo. O, ba't ganyan ka makatingin? Sigurado ka hindi kayo nag-usap ni Miko? Hindi nga. How I wish, diba? Ano ka mo? How I wish? Ibig kong sabihin, kakausapin ko naman siya one day. Wag lang muna ngayon kasi baka maiyak lang ako. Lalalala. Hoy, ang hilita. Huwag mo sabihin na miss mo na yung ex mo. Ay, huwag ka nga maingay. Ang alat ng kamay mo? Hoy, huwag mo sabihin na miss mo si Miko. Eh, parang ganun. Naku, alam ko na yan. Yan na yun. Anong yan na yun? Eh, ikaw kasi. Tapang-tapangan ka nung nag-break kayo. Kesyo hindi mo siya iiyakan, churot, ganyan. O, ayan na. Withdrawal syndrome na yan. Withdrawal ano? Eh, hindi mo pa kasi nalalabas yung lahat ng emosyon mo, 'di ba? Kaya feeling mo tuloy, namimiss mo yung ex mo. Pero ang totoo, alam mo, kailangan mo lang ng isang matinding iyakan portion. Brought to you by Gin Pomelo. Anong iyakan? Alam ko na yung mga ganyan. Ganito, uwi tayo agad sa inyo mamaya, tapos mag-inuman tayo. Gaga, hindi ako umiinom. Akala mo lang hindi. Pero pag inaddress mo na yung mga personal issues mo na yan, ay, day, gagawin mong tubig ang alkohol. Yan na yun, akala ko ba titimplahan mo pa? Di na, hassle lang yun eh. Eh meron naman palang nabibili na flavored na. Eh bakit kasi hindi na lang beer? Eh pag beer, ilang bote pa yung kailangan bago ka magkaroon ng tama. At saka, ang hirap kaya ipuslit ng beer pag marami, mapapansin ng nanay mo, no? Eh at least ito, ayan, oh, kasyang-kasya sa backpack ko.
Bakit hindi na lang yung malapad na color brown ba yun? Ay, wala nang reklamo. Dami namang hanash. Oh. Oh, ayan oh. Inumin mo yan. Ang dami naman. Arte? Oo na, oo na. Ay, ba't ang baho? Sa una lang yan. Ay, okay, ito na. 1, 2, 3. Ang pakala. Sagwa. Oh, wag kang susukay sa baso pa lang yan. Girl, kaya mo yan, ha? Kaya mo yan. Sa una lang yan. Ang paklabe, wala bang matamis? Aba, kung may matamis na alak, edi sana lahat ng tao sa mundo naging lasinggero na. Gagato. O, teka ako naman. Ay, akin na yung baso mo ulit. Lalagyan pa kita. Inimin na natin to kahit pa konti-konti. Ayan. O, cheers! Para sa mga ex nating hindi na dapat natin binabalikan. Well, hindi ko sure. Pero cheers! Hindi, pwede naman, di ba? Patawarin ko siya. Tapos, magbalikan kami. Hindi na uulit yun kasi alam na niya yung feeling pag wala ako. Di ba? Di ba? Iday. Iday, patay ka na ba? Yan, gano'n. Nangyayina mo pala eh. Asa na yung cellphone ko? Ayun. Hello? Miko? Angge? Angge, okay ka lang ba? Miko? Teka, lasing ka ba? Miko, miss na kita. Miss na kita, Miko. Magbalikan na tayo. Ayoko na maging single. Gusto na kita makasama. I love you, Miko. I love you. Mahal na mahal pa rin kita. Hoy, Angelita! Ba't ka nagsisigaw? Teka, ibig sabihin nito, bakit amoy alak dito sa kwarto mo? Kaya kayong dalawa? Nag-iinuman kayo dito? Sino may sabi sa'yo pwede niyong gawin yan, ha? Sakit naman. Tumayo ka dyan. Bitawan mo yung cellphone. Hoy, Iday, isa ka pa, ha? Buwis na bata to, ang babaho niyo. Popoy at Bea, siguro naman hindi lang ako nakagawa nun. Huwag sanang kumeme yung mga kamorkada pero I'm sure meron dyan naglasing at tinawagan yung ex. O di naman kaya naglasing-lasingan para may dahilan kausapin ng ex. Well, tama nga si Iday. Hindi ko pa kasi naiiyak lahat. Kasi nga ma-pride ako. Ayokong iyakan ng isang taong manloloko. Kaya nung nagkaroon ng oportunidad, salamat sa Gin Pomelo, talagang lumabas ang tunay kong nararamdaman. Hindi kasi talaga ako umiinom, Popoy at Bea. Bawal ang alak sa bahay dahil yun yung dahilan bakit naghiwalay ang nanay at tatay ko nung bata pa ako. Kaya late bloomer talaga ako pagdating sa alak. Kaya napatumba ko ng Gin Pomelo. Hindi naman sa pinopromote ko ang alak kids. Masama yun sa inyo. 25 naman na kasi ako that time, kaya okay lang itry ko. Pero kung hindi siguro ako uminom, baka hindi ko na-address yung tunay kong nararamdaman. Baka mataas pa rin ang pride ko at tuloy lang sa pagde-deny ng katotohanan. Ang katotohanan na in love pa rin ako kay Miko. To the point na willing akong patawarin siya, magbalikan lang kami. Hindi ko rin alam, Popoy at Bea, pero during that time, masakit na malamang nakipag-sex siya sa iba. Pero parang mas masakit kapag iniisip kong hindi ko na siya makakasama.
Hindi ko na siya mayayakap at mahalikan. Parang mas lamang yung pagkamiss ko sa kanya kesa sa naging kasalanan niya. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Jean Pomelo. Popoy at Bea, Friday kami nag-inom ni Iday. Kaya it was not until Monday nung nakita ko ulit si Miko. Kinumusta niya ako nung minsan nagkasalubong kami. Humingi ako ng sorry kasi nga lasing ako. Naintindihan naman daw niya. Pero nung tinanong niya ako kung totoo daw ba yung mga sinabi ko na miss ko na siya and all that, inamin ko ang totoo na may feelings pa ako para sa kanya. Pero sabi ko, i-confirm ko muna yung gusto ko. Ayoko kasing magpadalos-dalos. Namimiss ko man siya at mahal ko man siya, hindi dapat ako nagpapadala sa bugso ng damdamin, di ba? In fairness, tahimik lang si Miko sa mga sinabi kong yun. Nakinig lang siya sa saloobin ko. Kaya hindi ko sure kung anong nararamdaman niya sa mga nalaman niya. Siguro, hindi pa siya makareact kasi syempre, walang kasiguraduhan yung mga pinagsasabi ko. Naintindihan ko naman kung nag-iingat lang din siya. Pero a few days later, Popoy at Bea, I can finally confirm na super decided na akong ituloy ang naudlot naming relasyon. Kontra syempre yung mga friends ko. Wag daw ako magtanga-tangahan. Ang akin naman, isang beses pa lang naman nagkamali si Miko. Everyone deserves a second chance, 'di ba? Hindi naman ako perfect, kaya bakit ko ipagkakait ang pagkakataon na yon kay Miko? Wow, parang extra ganda mo naman ata today, be. Anong meron? May date ka ba mamaya? Uy, chika mo naman yan. Pogi ba yan? Tanong mo nga kung may kapatid o pinsan na single. Reto mo ko. Kahit hindi masyadong pogi, basta matangkad, tsaka mabango, epek na. Iday, kalma. Wala akong date. Ano ka ba? Ba't kanya itsura mo? Wala. Bakit ba? Masama bang mag-glow up? Ang gay. College pa lang tayo, kilala na kita. Alam kong may something sa'yo ngayon, kaya sabihin mo na dahil baka mamaya gagawa ka na naman na ikakabango ng mga ninuno mo sa hukay. Well, I have decided that to achieve completeness and happiness in life, I will pursue the person that can bring me those. Ganon! Huh? Basta kakausapin ko si Miko, sasabihin ko na yung final decision ko. Final decision? Anong final decision? Na I'm ready for a second chance, you know? Malapopoy at ba siya? Oh my God. At wala ka nang magagawa para baguhin ang isip ko. Huwag kang mag-alala, wala akong balak. Ay, we? Taka ka pa, suko na ako, girl. Nagawa ko na lahat ng pwede kong gawin. Bahala ka na, kwento mo yan, ikaw direktor. Balitaan mo na lang kung anong ending nyo. I love it. Ay. Hindi ko sinabing tama yung gagawin mo. Sinusuportahan ko lang ikaliligaya mo. Yan, kung magiging maligaya ka nga. Girl, wag ka mag-alala. Ikaw na rin nagsabi. Kwento ko to. Ako ang main character. Ako ang director. I will make sure na by the end of the day, ang kwento ko ay magiging kwento namin. Ayun na. Nag-aayos na nagamit si Miko. O pre, mamaya. Okay, Paps. Text mo na lang sa akin kung saan yun. Sunod ako. Uwi muna ako para maligo. Sige. Hi Miko. Uy, Angge. Hi.
Out ka na? Oo. May lakad ka ba? Meron lang akong pupuntahang inuman kasama sina Jun, pero hindi ko pa alam kung saan eh. Bakit, may kailangan ka ba? Pwede ka bang makausap? Oo naman, anong meron? Pwede kaya tayo sa far exit? Ang dami kasing tao dito sa office. Sige, tara. Okay. Miko, bale, di ba last time tinanong mo ako kung totoo ba yung mga sinabi ko nung tinawagan kita ng lasing ako? Tanda mo ba yon? Oo naman. So, tingin ko nakapag-decide na ako. At final na to. Miko, magbalikan na tayo. Kaya ko nang tanggapin at kalimutan yung ginawa mo. We can start over again. Nabasag man yung tiwala ako sa'yo. Willing naman akong unti-unting ibalik to. Basta syempre ipangako mo sa akin na hindi mo na uulitin yung ginawa mo. Bumawi ka sa akin. Doblehin mo yung mga effort mo para maramdaman ko na worth it ang sumugal ulit sa'yo. Miko, ba't nakatingin ka lang sa akin? Narinig mo ba yung mga sinabi ko? Oo, narinig ko. At? Angge, sa totoo lang masaya ako. Masaya ako marinig yung mga sinabi mo. Ang tagal ko rin hinintay yung mga salitang yan after natin maghiwalay. Kaya lang, medyo nahuli ka na ng konti eh. Nahuli? Meron na akong dinedate na iba. Ano ka mo? May dinedate ka ng iba? May jowa ka na agad-agad? Hindi ko pa siya official na girlfriend pero papunta na doon. Malapit na. Hindi pa pala eh. Di ba bayin mo? Tigilan mo na pakikipagkita sa kanya. Tayo na ulit. Angge, hindi kasi ganun kadali yan eh. Mag-iisang buwan na kaming steady. Mag-iisang buwan? Ganun na katagal? Ibig sabihin nung nalasing ako, katsokrayan mo na yung babaeng yun kung sino man siya? Parang ganun na nga. Mahirap na umatras kasi una sa lahat, nakilala ko na yung buong pamilya niya. Wow! Lalo na yung tatay niya. Nakainuman ko na ng ilang beses. Yung mama niya, ang bait din sa akin. Mga kapatid niya, nakakabanding ko sa mobile games. Pasok na pasok ako sa banganggi eh. Ay, iba. Saka, mabait kasi si Melissa. Sobra. Mabait? Mabait, maganda. Gustong gusto ko siya. Ay, paano ako? Kala ko ba masaya ka sa mga sinabi ko kanina lang? Oo nga, pero... Hindi mo na ba ako gusto? Wala ka ng feelings para sa akin? Meron pa rin naman. O, yun naman pala eh. Pero hindi na kasi siya katulad nun dati. Parang ano na lang, parang care na lang. Care? Care na lang? Miko, ayoko ng care. Gusto ko love. Yun nga eh. Wala na yung love as in love. Ibalik natin. Madali lang naman gawin yun eh. Lalo na pag nagbalikan na tayo. Angge, I'm sorry pero hindi ko mauuohan yung gusto mong mangyari. Miko naman. I'm really sorry. Pambihira ka naman eh. Dati pinagpalit mo ako sa iba tapos ngayon ganun ulit. Kung medyo mas maaga mo lang sana na-realize yan, baka may posibilidad pa. Eh kung mahal mo akong tunay, willing to wait ka. Na nga eh. Hindi na rin kita naantay kasi wala na yung pagmamahal. Kung may natitira man, hindi na siya katulad ng dati. Hoy, Angelita. Kakain na. Hindi ka na dito. Hindi ako kakain. Ano hindi ka kakain? Gusto mo sabunutan kita? Nagluto-luto pa ako tapos di mo kakainin? Ayoko nga, ma. Bakit mo ba ako pinipilit kumain? Ayoko nga. Ayoko. Ba't umiiyak ka? Pwede mo naman sabihin sa akin na maayos. Para pagkain lang, niiyak ka mo pa. Alam mo, ikaw ma, minsan talaga. Oy! Ano yan, ha? Wala. Papasok na ako sa kwarto ko. Hindi na ako lalabas kahit kailan. Hindi ka marunong makaramdam. Kitang nasasaktan yung anak mo eh. Oh, saan ka pupunta? Aba, kung ang iniiyakan mo, yung ex mong mabalbon, di bale na lang. Mag-isa ka dyan umiyak. Huwag mo ako damay.
isa lang sa atin ang dapat malungkot ng dahil sa kanya. Dahil hindi siya worth it, Angelita. Hindi worth it ang mga nagloko. Popoy at Bea, sa pangalawang pagkakataon, nabasag na naman ang self-confidence ko bilang babae. Akala ko may pag-asa pa kami ni Miko. Akala ko inaantay niya pa rin ako. At akala ko pipiliin niya akong balikan kesa sa magkaroon ng bagong jowa. Pero obviously, natalo ko. Sabi ni Miko, masyado na daw late yung pag-i-initiate ko ng balikan. Diyos me, sana pala chinika niya agad na meron na pala siyang iba. Lalo na nung nag-usap kami pagkatapos ng drunk call ko. Hindi yung nagtatanong pa siya kung totoo pa yung mga sinabi kong I miss you, I love you, I love you. Nung time na yon, sa expression ng mukha niya, parang kala mo, waiting pa siya. Sabay, nang fish lang pala ng chika. Well, fine, sige. Kasalanan ko dahil nag-assume ako. Pero still, kahit man lang sana sinabihan niya ako na mag-move on na. O kaya magbigay man lang siya ng clue na meron na siyang iba. Or hindi na siya interesado sa balikan. Pero anyway, eto na nga ang sumunod na nangyari, Popoy at Bea. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, kahit nasaktan ako sa nalaman ko, hindi pa rin nawala yung salitang pag-asa sa utak ko. Ewan ko ba, Popoy at Bea, kapag in love ka talaga, ang hirap-hirap sumuko. Palagi kang positive. Palagi kang naghahanap ng silver lining sa bawat di magandang sitwasyon. At konting kibot na makita mo, feeling mo binibigyan ka na ng sign ng kalangitan. At yun ang nangyari sa akin. Nagpatuloy lang ako sa pakikipagkaibigan kay Miko. I still treated him well. I still made him feel special. Kasi ang motto ko that time, hanggat hindi pa sila nung dinedate niya, may pag-asa pa. O, nako. Eto na yung baon mo. Ay, thank you, ma. Bakit ba ang dami ng pinaluto mo, ha? May party ba sa inyo? Hindi ma, parang may potluck lang ganun. Sige. Sana magustuhan nila yan. Oo naman, ma. Favorite niya to eh. Nino. Favorite Nino. Namin, ma. Favorite namin ni Iday. Thank you, ma. Love you. Lista mo na lang mga ginastos mo para dito bayaran ko sa payday. Siya. Sige na. Lumakad ka na. Traffic. Malilate ka. Nasa table na kaya si Miko? Ay, ayun, andun na siya. Okay, naayos na ba itsura ko? Lipstick, check. Ay, cologne. Yan, perfect. Let's go, Angge. Hi, Miko. Good morning. Oh, Angge. Ito pala, may dala akong baked macaroni. Pwede mong i-share sa mga ka-department mo. Marami yan. Thank you. Welcome. Enjoy. Bye-bye. Angge, teka. Usap tayo sandali. Dun sa fire exit. Really? I mean, sige, tara. Grabe, hate na hate ko tong fire exit na to. Tanda mo nung binasted mo ko dito? Grabe ka. Hindi naman kita binasted. Nag-usap lang tayo dito. Speaking, ano palang sasabihin mo? Gusto ko lang sana mag-thank you. Thank you? Thank you sa mga ginagawa mo para sa akin. Pansin ko naman yung mga effort mo eh. Alam ko friendly ka pero alam ko naman na umaasa kami patutunguhan yung mga ginagawa mo eh. Well, hindi ko itatanggi yan. Kaso Angge, magpapaka-honest ako sa'yo ah. Sige lang. Tingin ko dapat tumigil ka na. Hindi pala tingin ko, dapat tumigil ka na. Dapat medyo dumistansya na tayo sa isa't isa. Bakit naman? Friends naman tayo ah. Yun nga eh. Friends pero mag-ex at hindi magugustuhan ng girlfriend ko na close pa rin ako sa ex ko. Excuse me, ano?
Girlfriend mo? Kami na ni Melissa. Last week pa. Wow, congrats. Angge, Alam mo ano problema sa'yo, Miko? Kulang ka sa dada. Una, hindi mo sinabi sa akin na may pinupormahan ka. Tapos kayo naman, nag-antay ka pa ng ilang araw bago sabihin sa akin na taken ka na pala. Ano ba, Miko? Labo mo eh. Kala ko may pag-asa pang maging tayo. E di sana pala, nung umpisa pa lang, nilayuan mo na ako. Hindi yung tinatanggap mo pa rin lahat ng binibigay ko. Bagay, oras, at atensyon. Buwisit ka. Ge, magsama kayo ng Melissa mo. Wag sana kayong magtagal. Angge! Angge! Nak, alas 11 na. Patay mo na yung ilaw, matulog ka na. Oh, ano na naman problema mo? Ma, pwede ba akong lumabas sandali? Mabilis lang. As in, 1 oras lang. Ay, at saka pupunta? 10 oras na ng gabi, ang hilita. Mabilis lang, ma. Ay, hindi. Ma, 25 na ako. Kaya ko na sarili ko. Mag-iingat ako, promise. Ang hilita, dito ka lang. Mabilis lang talaga, ma. Angge! Angge! Angge? Miko, Anong ginagawa mo dito? Sino kasama mo? Gabi na, ba't nandito ka pa? Miko, pwede ba akong humingi ng pabor? Pabor? Anong pabor? Pwede ba akong magstay dito? Ano? Angge, okay ka lang ba? Kahit ilang oras lang. Angge, hating gabi na, may pasok pa tayo bukas. Angge, anong ginagawa mo, Angge? Miko, 1 gabi lang. Last na to. Pangako pagkatapos nito, lalayuan na talaga kita. Hayaan kita. Angge, nag-girlfriend na ako. Nung niloko mo ako noon, naisip mo ba yan? Sinabi mo rin ba dun sa babae na may girlfriend ka? Ulitin mo na lang ulit yun. Angge, Utang mo sa akin to, Miko. Nagkasala ka sa akin dati. Itong hinihingi kong kabayaran. ano? Please, Miko, please. 1 gabi lang. Isa lang, tapos titigilan na kita. Sarado mo pinto. Ha? Pinto? Pagod ka? Tumatawag ata sa'yo. Baka nanay ko, teka. Hindi akin, sa'yo yun. Sa akin? Oh, phone mo, si Melissa. Hayaan mo lang. Hindi mo sasagutin? Nang kasama ka, parang hindi magandang ideya. Kaya mo na sa lamesa. Sabi mo eh. Gaya ka muna ulit.
Okay. I love you, Miko. I love you. Popoy at Bea, umuwi ako sa galit na galit kong nanay na may ngiti sa mukha ko. Well, bukod sa nadiligan ng lola nyo, alam ko kasing tagumpay ako sa misyon ko. Siyempre, ang chika ko kay Nico, one last goodbye sex lang ang peg ko. Pero low-key, umaasa akong with my performance level, marirealize niya na mas magiging masaya ang buhay niya kapag ako ang pinili niya. Patnubay lang po sa mga nakababatang nanonood o nakikinig, rated SPG. Pero ginalingan ko talaga, Popoy at Bea. Ginamit ko ang lahat ng alam ko sa kama. Trinabaho ko ang dapat trabahuhin, sinigurado kong narating ni Miko ang dapat niyang marating at higit pa. I swear, hinding-hindi niya malilimutan ang gabing yon. Kahit ako, hindi ko malilimutan yun, no? Ako na napagod at effort. At isa pa, nagyakapan pa kami ni Miko ng matagal habang nakahiga sa kama. As in yung yakap na may init hindi lang sa katawan, kundi parang mula sa kaluluwa namin. Eto puwera biro emotional talaga ako that night. More than the sex, I just really felt the overwhelming love I still have for Miko. Mahal ko talaga siya, Popoy at Bea. Kaya kahit sinabon ako ng nanay ko pag uwi ko, okay lang. Worth it ang konting sacrifice, maparamdam ko lang kay Miko na I am still worth fighting for. At tinupad ko naman yung pangako ko, Popoy at Bea. Hindi ako nag-text o nagparamdam kay Miko after that special night. Sa office naman, deadma lang, pero nakasmile lang ako as if walang nangyari. Sigurado naman kasi ako na eventually, magdadalawang isip din si Miko doon sa Melissa niya. Tagal na ba mag-alasing ko? Uwing-uwi na ako. Anggi, kain kaya tayo mamaya. Yayain natin yung tropang besties. Angge. Uy! Iday, absent si Miko. Ha? Parang. Pa yan? Matapos ang linggo, wala man lang paramdam. Anong paramdam? Sino? Si Miko? Wala. So, ano na? Lokatsa tayo mamaya? Magchat na ako sa GC. Oo, sige, bala ka. Angge. O, Jun, bakit? May naghahanap sa'yo sa labas. Sa labas? Sino? Si Melissa. Ha? Sinong Melissa? Si Melissa, as in Melissa ni Miko. Jowa ni Miko? Oo. Ginagawa nun dito. Absent si Miko Tsaka teka, bakit niya hinahanap si Angge? Kilala niya si Angge? Ikaw, kilala mo si Melissa? Hindi personally, pero... Sige na, Anggi. Punta mo na sa labas. Saan labas ba? Sa may gate? Doon sa may parking area. May dalang kotse yun eh. Ay wow, may kotse. Mayaman ba yun? Sige balik na ako doon. Angge, labas na Kausapin mo na. Huwag mo na pagantayin na matagal. Ha? Bakit ko kung maghintay siya dyan ng matagal? Angge, please lang. Bago pa magwala yun sa labas. Sige na, bala ka na. Angge, anong meron? May nangyayari ba? Bakit ka pupuntahan ng jowa ni Miko kung di naman kayo magkakilala? Ewan ko, Iday. Teka, may ginawa ka ba? Ewan ko nga. O ba't nagagalit ka? Diyan ka lang. Titignan ko muna kung anong kailangan ng babaeng yon. Hi, ikaw si Melissa? Hinahanap mo daw ako? Ako si Angge. Oo, kilala kita. Kaya nga pinapuntahan kita So, anong atin? Ganito kasi yun, Angge. Gusto ko lang sanang kumprontahin ka. Take note, kumprontahin pero hindi awayan ha. At kinausap ko muna si Miko bago ako nagpunta rito. Tungkol saan ba to? Angge, sana tigilan mo na si Miko. Hindi lang niya magawang maging masama sa'yo. Kaya sana ikaw na mismo ang kusang lumayo. Kasi may girlfriend na siya
Oo, bago pa lang kami. Pero in a relationship pa rin siya. Teka, hindi ko tumaintindihan eh. Sinabi sa akin ni Miko yung nangyari sa inyo. Ha? Sinabi niya? Oo, makonsensyang tao si Miko. Hindi mo ba alam? Kahit kailan talaga yung lalaking yan. So ano, break na agad kayo? Nung una kala ko rin dapat mag-break na kami. Total, bago pa lang naman kami. Pero nagdesisyon akong patawarin siya. Bigyan siya ng isa pang chance. Inisip ko na lang na sinubukan lang niyang tapusin yung unfinished business niya sa ex niya. Sa'yo. Unfinished business? Sa totoo lang, Angge, naiinis ako sa'yo ngayon. Banas na banas actually. Gusto sana kitang sabunutan at sampalin. Pero mas gusto kong maging better person sa sitwasyon na to. Kasi ayoko rin naman ng skandalo. Ang gusto ko lang, usapang babae sa babae. Kaya Angge, sana ito na yung huling beses na may gagawin kang hindi maganda. Kung hindi mo kayang respetuhin yung bagong relasyon ni Miko, kahit respetuhin mo na lang sana yung sarili mo. It's never good to sleep with your ex. Angge! Okay ka lang? Oo, diyan ka lang! Angge, sana makamove on ka na. At makahanap ka na ng para sa'yo. Madaming lalaki dyan. Hindi lang si Miko. Yun lang ba yung sasabihin mo? Kailangan ko na kasing bumalik sa loob. Sana matapos natin to ng matiwasay, Angge. Kasi kapag hindi ka pa tumigil, baka magkatotoo yung sabunutan na naiisip ko. Huwag sana tayong umabot doon, ha? Lalaki lang yan. So, okay na tayo? Kung wala ka nang sasabihin, papasok na ako. Angge! Ano nangyari? Ba't siya nagpunta? Ano sabi sa'yo? Inaway ka ba? Iday, pwedeng mamaya na. Umiiyak ka ba? Huy, saan ka pupunta? Sa banyo, wag mo akong susundan. Teka, huy! Leche Miko, talagang pinahamak mo ko. Bakit ayaw mong saguting hayop ka? Oh, buti andyan ka na. Ba't ngayon ka lang nakauwi? Traffic ba? Uy, okay ka lang? Ba't namumutla ka? Nagugutom ka ba? Angelita. Ma. Kahit na nagmumukhang tanga. Angge, ba't ka umiiyak? Ano nangyari? Nahold up ka ba? May nambastos ba sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Angge, magsalita ka. Ma. Ayoko na, Ma. Ayaw mo na ano? Ano ba nangyayari, nak? Magsalita ka naman. Ang sakit-sakit, Ma. Ang alin ba? Ang tanga-tanga ko. Sus naman, anak. Ma. Sige lang, nak. Iiyak mo lang. Iiyak mo lahat yan. Ubusin mo na lahat. Para wala nang matira. Sabi ko naman sa'yo eh. Madaming lalaki, nak.
Sobrang dami. Mahal ko siya, May. Mahal ko si Miko. Mahal mo siya ngayon. Kasi wala namang ibang lalaki sa harap mo kundi siya. Pero, antayin mo. Mawawala rin yung pagmamahal na yan. Kapag may dumating ng bago, meron dadating na. Meron darating. Kailangan mo nang bitawan yung pilit mong inahawakan. Kasi kung hindi, saan po pwesto yung bago, di ba? Dahil mahal na mahal kita. Hindi ako matatakot, mahihiya. Anong man ang sabihin nila. Dahil mahal kita, dahil mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat, pangako mo lang di ako iiwan. Dahil mahal na mahal kita. Popoy at Bea, hindi na bago ang makagawa ng mga kabaliwan kapag in love o kapag nasasaktan ka. Hindi na bago, pero as much as possible, sana hindi tayo humantong sa ganon. Kasi honestly, hindi ako proud sa mga ginawa ko. Nung una, siguro, oo, yabang ko pa nga, 'di ba? Pero eventually, nahiya rin ako. Nakakahiya yung ginawa ko. Humupa rin kasi yung bugso ng damdamin ko nung sinampal ako ng katotohanan. Ang katotohanan na Miko will never choose me. Kasi kung mahal pa niya ako, hindi na dapat ako aabot sa sukdulan para lang piliin niya ako. Hindi ko na kailangang ibaba ang sarili ko para sa kanya. Late ko nang naalala na sex does not equate to love. In the end, ako ang naiwan, ang napahiya, at ang patuloy na nasasaktan. Pero don't worry, Popoy at Bea. Makaka-recover din ako. Lalo na kapag nakalipat na ako ng trabaho. Right now kasi, niluluto ko na yung resignation ko. Alam ko kasing darating ang araw na makakarating sa mga kasamahan namin yung tungkol sa mga nangyari. Kaya bago pa ako pagpiestahan ng mga chismis at pang-ookray, lalayas na ako. Alam ko namang pag-uusapan pa rin ako ng mga katrabaho namin, pero at least hindi ko sila makikita o maririnig. Hanggang dito na lang ang chika ko, Popoy at Bea. Sana mapili nyo ang story ko. Kasi sinadya kong sumulat sa inyo para malagay na sa internet history yung mga pinaggagawa ko. Para meron na akong permanent reminder of my dark moments. Para never na akong bumalik sa susunod na magmahal ako. Again, maraming salamat sa buong team ng Dear MOR. God bless at love na love ko po kayo. Lubos na magbabagong buhay. Angge. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR. Jean Pomelo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 8 minutes bago mag-alas 3 ng hapon. Ayan, taas muna ang kamay sa mga tumawag ng lasing sa ex. Subukan na tawag. Pwede ba tayo mag-usap? Gusto ka na, miss na kita. Mga ganyan. Napababae ka man, napalalaki ka, hindi ka nag-iisa. Ano ba yung kakumeme? Meron akong kaibigan, dalawa tumawag ng lasing sa ex,
At sinadya talagang maglasing para magkaroon ng lakas ng loob tumawag sa ex. Pero meron akong isa, or isa lang ata siya, naglasing-lasingan lang kuno. Para kunwari, Okay. pwedeng tumawag sa ex para may dahilan. Para ano, para pag tinabla siya nung ex niya, pag nireject siya, sasabihin na lang niya, hindi ano ka ba, lasing lang ako Lasing noon. ako Mga ganun. nun. Pwede, no? Pwede, Bea. Pwede palang pan-check yan kung medyo nahihiya, pinanghihina ka ng loob. Tapos, yung drunk call. Di ba? Yung nakainom lang ako nun, pasensya ka na kasi ganito. Oo, wala lang yun. Ay, But, Hoy, but you meron know, pa. Hoy, mm, meron pa. Kasama sa inuman yung ex niya. Tapos yan, doon yan, yan. naglasing-lasingan para alam mo yun, uy, ex! Oh, makakadikit sa, uy, ex, kamusta? Pogi mo yan. Yan na naman. Ginawa na namang lisensya ang alak para lumakas ang loob. Well, merong punto, Bea, na no, na cute siya. Yeah. 'Di ba? Na cute siya sa mga magjojowa, yung mga sabihin na natin. Although kanina nga we are at kahit itong letter sender, sabi niya hindi ko naman pinopromote yung pag-inom-inom. Ayan. At nangyari to sa kanya dahil nasa edad na siya. Na pwede na He was, siyang he was uminom. 25 ha. 25. Yes, So 25 kayong years mga old na siya nung uminom-inom siya. Ayan. Kaya 'di ba? Pero kita nyo naman how foolish you can get. 'Di ba kapag ikaw ay under the influence of alcohol, 'di ba? Medyo tumatapang ka, medyo nawawala ka doon sa proper reasoning, and worse, nawawala ka doon sa tamang wisyo nga. Ayan ng kung ano yung mga dapat at hindi dapat ding gawin when it comes to respecting another guy's or another woman's relationship, which happened dito nga sa ating letter sender na si Angge. Kaya pala Angge yung naging nagtago siya sa pangalang Angge ay naanggihan naman siya kahit pa paano, naanggihan ng konting ng isang gabi. Ayan, with Miko, naanggihan pero hindi na napuruhan. Yun na pala yung huli. Oo. And you know what, honestly, totoo naman yung sinabi ni Angge, no? Marami ang makaka-relate sa kanya kasi a lot of people will really do stupid, crazy things for the sake of love, for getting your ex, for getting the answer you want. Alam mo yon, minsan sa sobra talagang in love natin sa isang tao, nawawala talaga tayo sa nawawala tayo sa katinoan, or parang inaano natin, tinotolerate natin na baka okay lang gawin ko to kasi alam mo yon, baka ito na lang yung paraan. Ito na lang yung natitirang paraan para alam mo yon, mahalin niya ako, o di naman kaya balikan niya ako, 'di ba? Manumbalik yung pagmamahalan namin. People really tend to be desperate, Popoy, when you're really crazy in love with someone. At hindi natin masisisi yung mga hindi natin masisisi yung mga tao na umabot sa ganyang punto. Pero ang wag lang sana, Popoy, no, na umabot dun sa point na ayan na, nawawalan na siya ng respeto sa sarili niya, at hindi lang sa sarili niya ha, respeto din sa ibang babae. Dahil nga, etong nung nilandi niya si Miko, yung walang kwentang Miko, sabi ni Annabel de la Peña Bongo, may Ang jowa hina rin na. kasi ng pamigil ni Miko. Alam mo, Tapos, ang lakas makonsensya. Alam mo diba? yan, Bea, hindi ko malaman kung mabait ba siya o masama siya na tao. Parang, sige, pagsisisihan ko naman to, aamin din ako sa huli, pero sige, gawin natin. Alam mo, history repeats itself, no? Kasi ganun din yung ginawa niya kay ganun din yung ginawa niya kay Angge. Kay Angge, nung sila. Pero nakonsensya siya. O eto naman sa bagong jowa niya, 'di ba? May nangyari sa kanila lang, nakonsensya, sinabi dun sa jowa. Kaya alam mo, tama yung sinabi ni Annabel. Well, stupid si may stupid part etong si Angge. Pero wag din nating i-overlook na etong si Miko ay medyo wala ring kwentang lalaki. Lalo na, eto pa. Pa-inosente, pa-victim, pero gusto rin. Halimbawa, nung kinausap pa niya si Angge, totoo ba yung sinabi mo nung tinawagan mo ako, lasing ka?
What would you even ask that? Diba? Yan. Nagpipiling Sa taong in love na in love, kinikilig sa'yo. Take advantage din. Mm. Ninanamdam din yung pagiging baliw mo sa kanya. 'Di ba? Talagang minimilk niya lahat ng pwede niyang makuha sa'yo. Kung gaano siya kagwapo sa paningin mo, kung gaano mo siya kagusto. Nag-e-enjoy etong si Miko, Popoy. Kaya alam mo, Angge, so not worth it. Isa pa yan mga kamorkada ha. Sige, you do crazy, stupid things when it comes to love. Pero ang tanong ba, worth it ba yang pinag-aanuhan mo, pinagkakatangahan mo? As in, ikaw ba yung may kasalanan? Bakit kayo nag-break? Kaya alam mo yun, just trying to make it up to that person? Or alam mo yun, baka naman kagaya niya, niloko ka na nga, kaya kayo naghiwalay. Tapos ikaw pa yung magmamakaawa ng pagmamahal. I-check niyo muna kung worth it. Kung alam mo yun, Alam mo, Bea, ang masakit dito sa lahat na nangyaring to kaya Angge at doon sa mga nakaranas of almost the same exact thing, 'di ba? Ay you'll never know until dumating ka or maranasan mo yung sitwasyon. 'Di ba? Yun yung tanong, hindi mo ba na-check, hindi mo ba na kasi in love ka. At kapag ka in love ka, talagang merong ewan ko ba, inexplicably may parte sa utak natin na hindi gumagana. Kapag ka in love ka, lahat ay hindi dahil gusto ko siya, yung mali ay para bang nagiging tama. Mind you, para bang nagiging tama. Pero in the end, mali pa rin naman yun. 'Di ba? Well, umasa eh. Sabi nga nitong si Angge, hanggat may pag-asa, gusto niya, 'di ba, na umasa sana. Okay, masamang tao nga ba si Angge? I don't think so. Doon sa parte na para bang in-offer niya ulit as a special offer, 50% or 100% off ang lahat ng clothes niya. Kaya Nico, 'di ba? Kay Nico, just to get him back. 'Di ba? Ay masamang tao ba siya? No, kasi parang nangyari ito bago pa naman nagkaroon ng girlfriend si Miko, tama? Ayan, although parang hulog na si Miko doon kay Melissa. O hindi, okay? Nangyari, alam na niyang jowa na. Ayun, alam ng jowa, fresh na mag-jowa. Pero fresh pa lang naman yun. daw, baka pwede pang Ayun nga, wag naman. Correct, wag naman din sana. Lalo na umamin na rin naman sa iyo yung tao. Oo, may nakikita ka pang pag-asa, pero wag mo nang ibaba ng ganun yung sarili mo naman. 'Di ba? I mean, sisisihin ba natin si Miko for sleeping with Angge? In-offer mo yung sarili mo. You initiated it. 'Di ba? Tapos ngayong story. Meron siyang siguro kung si Miko ang nag-lead doon sa ganung sitwasyon, definitely dapat mainis tayo, magalit kay Miko because you were really 100% taken advantage of. 'Di ba? Pero kapag ikaw naman willingly, 'di ba, a willing victim na inoffer ang kanyang sarili to someone who is newly committed with another, that's a different story. 'Di ba? That's a different story. Bumigay si Miko, may kahati ka doon sa paninisi. 'Di ba? You cannot blame the guy. Ay, pumayag ka pa rin. Ibig sabihin, gusto mo pa rin. Hindi. Nandyan na. Kumbaga, nakahain na eh. Kesa langawin. Kain na. 'Di ba? May mga ganun ding pangangatwiran tayo. Nga lang, salamat na rin. At medyo very conscientious itong si Miko. Naputol na agad. Naputol na rin agad. That one night ay natapos na lang sa isang gabi na lang talaga. And I don't know, Popoy, no? Alam mo, ang nakakaloka dito, medyo duwag din etong si Miko, at talagang si Melissa pa ang humarap dito kay Angge para sabihin na, tigilan mo na si Miko, yada, yada, yada. And
anong tawag dito, kung tunay kang lalaki, like ikaw na mismo kasi ang press release ni Miko, natatakot kasi siyang maging masama daw kay Angge, alam mo yon, kaya hindi niya magawang sabihin kay Angge na, shoo, chupi, alis ka na, ganyan-ganyan. Kaya sinong gumawa nun? Si Melissa pa talaga ang gagawa. So alam mo yon, dun pa lang, kitang-kita mo na talaga, Angge, really not worth it. Really not worth it of your time, of your heartaches, yung mga iyak mo na yan. And feeling ko, obviously, Popoy, na-realize naman na ni Angge yun. Nung humupa na lahat ng emosyon. Nung, well, siguro necessary nga rin talaga na si Melissa na ang humarap mismo. Kasi hindi nakala ni Angge, di ba? Confident si Angge na, okay, with my charm and my body, babalik sa akin si Miko. Hindi niya inakala na lalaglag siya ni Miko. Kaya at yun na nga, kinailangan siguro talaga yon para ma-realize talaga ni Angge, okay, si Melissa na mismo ang humarap sa akin. Eto na yung katotohanan mismo right in front of me. Hindi ako ang pinili ni Miko. Etong babae na to. And sabi nga nung isang kamarkada natin ay, ang bait mabait pa yung approach ni Melissa. Hindi yung nanunugod na parang kala mo walang ginawang kasalanan si Miko. Alam mo yon, maayos niya kinausap si Angge. Kaya siguro na-realize ni Miko ay mas okay tong si Melissa sa kabaitan niya and all that. And I feel like ganun din yung naisip ni Angge. Na, well, I hate Melissa pero you know, I can see na, well, she's not that bad. Mabait nga naman talaga siya. And I feel ashamed for doing something bad against this woman na alam mo yon, katulad ko rin namang nagmamahal. Kaya alam mo yon, necessary na rin sigurong si Melissa na mismo ang humarap dito kaya Angge. Yeah. Oo, kasi kapag kasi kasi nangyayari, Bea, no, sa ibang mga nalalaman nating mga kwento, kapag may problema tayo, usap tayo, tapos so yan na naman, wala na naman tayong damit, Di ba may mga ganun May mga ganun nangyayari. May mga deal na hindi naman talaga dapat nasa table, nilalagay sa kama. Yung pag-uusap. Dapat meron kayong mga aayusin. Yes, I mean, ilatag na natin, meron tayong problema, meron nangyari, hindi ko kaya ito. Ayan, ilapag mo sa lamesa lahat. Hindi inilapag mo na naman ako sa kama. At, ang masama, pumayag na naman ako. Di ba may mga ganun na mga eksenang nalalaman natin. Kaya, this is a wake-up call, no? Ayan, kapag na sinampal ka na ng malalang katotohanan. Hindi ba? Minsan talaga, Bea, hindi away, hindi pamamahiya ang kasagutan, kundi yung matalinong pagkakaunawaan. Di ba? Ayan. Lesson learned para sa mga katulad ni Angge na patuloy na umaasa at nabubulag. Di ba? Nang dahil doon sa sila ay in love sa isang lalaki o sa isang karelasyon na para bang kahit na sinabi na, kahit alam na hindi na, wala na talaga, hindi nyo na kailangang ipagtabo yan pa. Have some respect para sa inyong mga sarili at respetuhin nyo rin yung relasyon na meron na sila sa ngayon. Diba? Anong tawag mo rito? Na ano ka na no? Sorry, may tumawag. Ayan, sabi na, Bea, may naranasan mo na, okay? Hindi mo na pag-ingatan. Yun, hindi mo na pag-ingatan yung relationship niyo dati, you leave it at that. 'Di ba? Lalo na kung in a relationship na ulit yung ex mo. Oo. Okay. At saka, thank you at sumulat ka dito, Angge, dahil sige, gagawin namin yung gusto mong mangyari. Kasi nga, gusto niya gawing permanente na. Ma-post sa YouTube channel natin para, alam mo yun, meron siya mga babalik-balikan, yung mga dark moments na tao, para hindi na siya, alam mo yun, uulit pa. Huwag kang mag-alala, Angge. Hindi lang ikaw ang matututo dito, hindi lang ikaw magre-reference dito sa episode na to, marami. Marami ang makaka-relate at makaka-realize na, you know, okay lang maging stupid when it comes to love, pero may hangganan ng lahat. At alam mo, kunin mo yung sinabi ng nanay mo, no? Yung payo ng nanay mo sa'yo. Ganyan ka lang kasi si Miko lang yung lalaking nakikita mo. Pero totoo yun madaming lalaki, Angge. Ang dami-daming lalaki. At merong darating yung tamang tao para gusto sa'yo. mo. And you know what? Kung balbon pa rin ba o hindi na balbon?
Mga balbon talaga kahit kailan. At you know what, tama din yung sinabi ng isang kamarkada natin na nawala lagi umakyat na. Pero sabi niya, alam mo, pag dumating na yung tamang tao para sa'yo at pag masaya ka na ulit, tatawanan mo na lang yung mga kagagahang pinaggagawa mo sa previous relationship mo. And I hope and pray na darating ka sa point na yun, Angge, no? Yung hindi ka na magka-cringe or hindi mo na i-hate yung sarili mo sa pagiging kagagahang mga ginawa mo. Pero yung matatawa ka na lang talaga. Kasi nga, happy ka na dun sa bago mo. Yun. Correct. Ayan, at syempre kapag kami mga pag-uusap, okay lang, linawin nyo, chicken inasal ang pupuntahan ninyo Kunyari, mag-uusap kayo, tara mag-chicken inasal tayo, hindi yung check-in inaso. Oo. At saka, eto reminder check-in lang inaso, po. Lahat tayo nakaranas na nung heartbroken uminom. Sige, push natin yan. Pero wag tayong sasagad dun sa inaraw-araw na natin ng pag-inom, na pinabayaan na natin ating mga sarili. At pag mag-iinom po, pakilayo ang mga cellphone para maiwasan nating makagawa ng mga katangahan. Okay? Hindi ang mga pinto. Wag palabasin yung heartbroken yung kaibigan. Wag nyong, Diyos ko, boy, ang daming ganyan yung nag-inom tapos saan na, naglupasay sa kalsada. Mahal ko siya. Mga ganyan. Ay, dami ko rin nakitang ganyan. Utang na loob. And if it happens naman, at vinidyohan nyo, alam nyo yung mga vinivideo ninyo, yung mga kinukuhanan yung picture, kung para sa inyo na lang ng grupo ninyo, wag nyo na siyang ipagpaalam nyo muna kung okay lang sa kanyang i-post ko to, Bea, yung kalokohan mo, yung kagagahan mo. Pero wag naman kasi of course she's not 100% or he is not 100% him, under the influence of alak yan. Okay? Wag naman. That would be unfair. If you kung ikaw ay totoong kaibigan, okay, kung ikaw ay totoong kaibigan, hindi yung video, okay, natuwa ka, ipo-post mo agad. Isipin niyo may mga kamag-anak yan, 'di ba? Meron niyang mga kaklase, meron mga kaopisina, 'di ba? Wag naman. Kung nakakatuwa para sa inyo, baka sa iba ang maging tanggap nila. Lalo na yung kaibigan niyo na involved doon sa video na yun. Ayan. Maraming salamat muna kay Chard Lulu sa yung pa 3,000 won. Maraming salamat. Kamsahamnida! At syempre meron pang isa dito, si Lejana. Ayan, Lejana, maraming salamat. Wow, may mga padulas. Maraming salamat. At maraming salamat din sa mga nanggigil dyan sa comment section natin. Lalo na kay Abigail Enriquez, Kumars. Oo. Sabi ni next time, Angge, wag mong ibaba ito pagsiksika ng sarili. Please. #self-worth. Ayan. Kumirit pa si Makoy. Sir Poy yung mga nagvi-video rin sa kalsada. Ay, oo, kasama po yan. Maging responsable. Opo. Wag edited, wag biased yung mga upload Pag pinost nyo, post nyo po lang. Charing, Garcia. No. Okay. Ay, Poy, alika na, pasalamatan na natin mga nagsipagganap for today's video. Ayan, maraming salamat kay Cindy Bacena bilang Angge. Mabuhay po yung mga Angge dyan. Charot. Si Miko Dan Capuchon, Mama, Jackie G. Si Idaya ko po yan. Si Melissa Jamie Rubio. Si June kanina, Jugkamat. Ako po ang tumanggap ng letter ni Angge. At ang nag-edit. Si Jag, hindi Jug. Sorry. Nag-edit si Jack Oloco. Maraming salamat sa inyo, guys. Water jug. Ay, kasi lalang muna ka po. Hindi ko na kaya. Gusto ko namin ng Ayan, maraming salamat mga kapamilya. Have a great weekend. At syempre, ang aming paalaala, ayan, ang ating Dear MOR, the podcast. Ayan, pwede nyo pong i-revisit. At syempre, ang mga episodes natin sa YouTube, dito rin sa Facebook. Sige ho, ay bisitahin nyo lamang Dear MOR, the podcast. At syempre, totoo ba to? Nasa YouTube Music na rin. Nasa YouTube Music na rin. Ang alin, yung mga episodes natin? YouTube Music? If they go to YouTube Music, ang Dear MOR.
Alright. Okay. Kung meron po kayong YouTube Music, ayan, nandun na rin po kami. At saka po, last na, shoutout kay Seryo. Late siya sa klase natin Oo nga today. Minus points ka, Seryo. Okay, bumawi ka next week. Ayan mga kapamilya, maraming salamat. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Hi, ako po si DJ P. DJ Popoy. That's Mike Wapopoy. And of course, gorgeous P. Bea Bells. At ang lagi namin paalaala, you stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, stay in love and stay happy. Drink responsibly. Hey!